Lumabas na, lumabas na. Lumabas na, lumabas na. Kuya, lumabas na yung admission letter. Tingnan mo agad, dali. Xiao Qing, Akin! Jiasin, Wait, Tian Hong. Hmm. Umasa kayong lahat sa college. Kayong tatlo, puro kayo mababait kong anak. Uy, bili mo naman ako ng computer oh. Lahat yata ng pumapasok ng college may laptop. pa, gusto ko rin. Bili mo rin ako isa. Sige, sige. Oh, bibili ko kayong lahat. Yay. Patingin nga ng sayo. Pasilip nga. Parang ang sosyal ng kanya ah. Sakto lang naman. Paano nangyari mas mataas pa score mo sa akin? Mas mataas talaga sa akin ang sayo. Pwede ka palang maganda ang grades kahit di masyado nagsuseryoso? Napag-isipan ko na. Hindi na ako magkokolehiyo. Gusto kong magtrabaho sa malayo para kumita at suportahan sina Bunso mag-aral. Hindi pwede. Pumasa ka sa Qingbei University. Ikaw ang may pinakamataas na grades dito sa bahay. Malayo ang mararating mo balang araw. Huwag kang mag-alala. Kahit ibenta ko pa tong bahay, pag-aaralin ko kayong tatlo sa kolehiyo. Ako ang panganay. Ako ang dapat magdala ng responsibilidad na to. Saka ayoko na ring makita kang nahihirapan pa. Pagkatiwalaan mo naman ako, kahit ngayon lang. Kahit di ako mag-aral sa kolehiyo, magiging matagumpay pa rin ako. Ha? Pa? Pasensya ka na, anak. Pasensya ka na anak. Patay. Gusto mo talagang mamatay? Simula ngayon, palalawakin ng Hongguo ang teritoryo ng 700 kilometro. Sino mang magtangkang lumabag sa Hongguo, walang patawad, kamatayan. Mabuhay si Tianzhen. Ginoong Tianzhen, ayos na ang hangganan. Panahon na ring makita nyo ang inyong pamilya. Oo nga, dapat na akong umuwi. Sa loob ng 1 linggo, ika-50 kaarawan na ni Papa. Si Tanghai. Kanang General Jirong Sheng, makinig ka! Nandito po ako. Inuutusan kitang isama ang Dutian Army. Ihanda ang mga regalo, dala itong Da Huang Sword bilang patunay, at bumisita kayo kay tatay ko para batiin siya sa kaarawan niya. Masusunod po. Makaraan ang 7 taon. Sa wakas, magkikita na ulit kami ng pamilya ko. Ayan na sila. Kuya, Uy, anong nangyari kay Papa ni Jiashin? kuya, buong gabi umuubo si Papa kagabi. Umubo na nga siya ng may dugo. Nasa iyo lahat ng pera. Ikaw na magdala kay Papa sa ospital para mapatingnan siya. Ngayong araw lang akong nag-set ng dinner kasama ang mga magulang ni Yiren. Talagang hindi ko maalis ang sarili ko rito ngayon. Ay, Papa, kaya nyo pa bang magtiis ng isa pang araw? Kapag nag-fiancé na kami ni Yiren, dadalhin ko kayo sa malaking ospital para ma-check up ng maayos. Walang problema. Matagal na rin naman kayong inuubo, Papa. Hindi naman siguro malaking pagkakaiba kung maghintay pa ng 1 o 2 araw. Xiao Qing, ang pamilya Lan ay kilalang may mataas na posisyon sa lipunan. Naiintindihan ko na nagrenta ka ng mamahaling kotse at bahay para hindi mapahiya. Pero kapag malapit ng pag-usapan ng kasal, dapat talaga, Xiao Qing, magpakatotoo ka sa kanila. Sige na, tama na yan, Papa. Alam ko na yan, Papa. Bumalik na po kayo sa bahay. Kapag natapos ko ang trabaho ko, dadalhin ko po kayo sa ospital para pa-check up. Ay, Papa? Yung ATM savings mo, may natira pa bang pension sa account mo? Pwede po bang hiramin ko muna? Mamaya pa ako magpapakain sa pamilya Lan? Kulang ang pera ko para dito. Xiao Qing, kahit pinulot ka lang ni Papa noon, itinuring ka pa rin ni Papa na tunay na anak. Yung property ng pamilya, pati ang perang kinita ng kuya mo, sa'yo ko na ibinigay lahat. Sa hinaharap, dapat mong tulungan at suportahan ang kuya mo at kapatid mong babae. Huwag kang mag-alala, Papa. Tito, nandito na po kayo. Mahal? Ang tagal mo naman. Sila ay, Xiao Qing, hindi mo ba sinabi sa amin dati na wala kang kapamilya? oo nga, Hindi mo kami niloloko, di ba? Ito ay?
Ito ang kasambahay namin. Kasama ko siyang sumalubong sa inyo. Hindi siya ang bayaw ko. Naghanap ka pa ng isang matandang mukhang sakitin na katulong para paglingkuran ka. Ikaw ba ang nag-aalaga sa kanya? O siya ang nag-aalaga sa'yo? Ahahaha. Ako. Pasensya na kung napatawa kayo. Ako ang naging majordomo ng bahay na ito noong panahon ng dating may-ari. Si Tang Kiaoking, napakabuti ng puso niyan. Kinaawaan niyang matanda na ako at walang mapupuntahan, kaya pinatuloy pa rin niya ako dito. Oo, wag niyo siyang husgahan sa edad. Ang sipag at bilis pa rin niyang kumilos. Sige, bilisan mo. Ipasok mo na ang mga gamit ni Miss Lan. Oh, ayan. Hindi na kaya ng katawan mo yan. Para kay Kiaoking, kakayanin ko. Tay, ako na ang tutulong sa'yo. Yao King, ang bait mo talaga. Hindi nga ako nagkamali sa'yo. Mukhang ako pa ang nagkamali ng paghusga sa'yo. Huwag na tayong tumayo dito. Pasok na tayo sa loob. Tay, ako na po ang bahala. Oh, ito. Salamat ha. Huwag mo nang palaging nahuhulog yan. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Malapit na akong matapos. Minolestya niya ako. Yunhao, ako ang bayaw mo. Dito ang kwarto ng kasal namin ng ate mo. Paano mo magagawa ang ganyang bagay dito? Lumabas ka ngayon. Magpanggap na lang akong walang nangyari. Kaka-engage lang. Nagpapasikat ka na agad. Ikaw, May sasabihin din ako sa'yo. Ngayon din, kung papayag mong samahan ako ng kapatid mo, magpapanggap na lang akong walang nangyari. paano mo nalaman? Na siya ang kapatid ko? May family picture ng isang tao. Parang nahulog mula sa wallet, oh. Yunhao, pakinggan mo muna ang paliwanag Huwag nang ko. magpaligoy-ligoy. Ayoko kang pahirapan. Natulog ka sa ate ko, matutulog ako sa kapatid mo. Tabla lang tayo, di ba? Kung hindi, ngayon din sasabihin ko ang totoo sa tatay ko. Chao Ching, ngayong nabuking na tayo. Makipag-usap na lang tayo ng diretsyo sa Pamilya Lan. Wala naman tayong pwedeng ipanlaban sa pamilya Lan. Pag nagalit ang matandang Lan, wala na tayong pag-asa. So, anong gagawin natin? Kung hindi, kailangan magtiis si Jackson. Ano? Jiaxin. Yunhao, mabait siyang lalaki. Kapag kasama mo siya, hindi ka malalamangan. Kuya, paano mo nagawa sa akin to? Ay naku, halika. Ay, halika na. Tang Kiaoking, ikaw, lalaki ka. Siya ang kapatid mong babae. Paano mo nagawang ibigay siya sa isang bata? Ano ba? Sinira mo siya. Tay? Si Yunhao ay pangalawang anak ng pamilya Lan. Si Jackson, kapag nagpakasal sa kanya, karangalan natin yon. Pag nagsabay ang kasal ng magkapatid, grabe, gaano naman kasaya yon. Wala ka talagang pag-asa, ikaw. Jackson, alis tayo. Sorry, Tay. Hindi ko kayang sirain ang magandang kapalaran ng kapatid ko. Bitawan mo ang anak ko. Ibinenta ka ng kuya mo. Bitawan mo ang anak ko. Kausapin mo lang ako. Bitawan mo ang anak ko. Tay, Huwag kang sumigaw. Huwag mo hayaan na marinig ni Yiren at ng iba. Tay, tigilan mo na ang pagsigaw. bitawan mo ang anak ko. Anong nangyayari? Ano yung sinabi ni Kiao King na matanda kanina? Wala. Nagka-atake siya kanina. Kung ano-ano ang sinasabi. Anong sakit ba meron ng matandang ito? Hindi naman ito nakakahawa, di ba? Kiao Ching, sabihin mo nga, bakit mo tinanggap ang ganitong matandang gusgusin? May sakit na nga sa katawan. Paano kung mahawa tayo? Anong gagawin natin? Huwag ka mag-alala. Ihahatid ko na siya palabas agad. Gamot. May dala ka bang gamot? Huwag mong hayaan mamatay siya dito sa loob ng bahay. Nakakainit ng ulo. Ako. Xiao Ching. Ngayong nadiskubre na tayo,
Makipag-usap na lang tayo ng bukas palad sa pamilya lang. Wala akong gamot. Oh, di tawagan na ang ambulansya. Iakyat muna siya palabas. Huwag hayaang mamatay dito sa bahay. Tara, 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 tara! Gamot, gamot. Mahal, huwag kang mag-alala o magbabadya ng konsensya. Ginagawa naman natin ang dapat nating gawin. Kung talagang hindi na niya kaya, iyon na ang tadhana niya. Oo, tama. Hindi ko na problema. Tadhana lang talaga. Tinawagan na rin ang ambulansya kung mabubuhay o hindi. Nasa kanya na iyon. Balik na tayo sa loob. Pag-usapan pa natin ang tungkol sa kasal ninyo ni Yiren. Dumating na ang pinakadakila. Tiansun, ang pinuno ng Dotian Army, si Tiansun. Bakit sila napunta rito? Narinig ko, si Tiansun at tayo ay magkaprobinsya. Hula ko, siguro pumunta siya para makipagnegosyo sa pamilya lan natin. Pamilya Tang, makinig sa utos. Pamilya Tang. Narito, si Tang Qiaoqing. May utos si Tianson. Gamitin ang Dahuang Sword bilang palatandaan. Ang lahat ng opisyal at sundalo ng Daotian Army. Magdadala ng magandang regalo at dadalo sa handaan para sa birthday ng tatay ng Tang 3 araw mula ngayon. Ipinabati dito bilang opisyal na abiso. Tang Qiaoqing, susunod po. Nadala na ang mensahe, magpapaalam na po. Qiaoqing, hindi ba patay na ang mga magulang mo? Bakit si Tiansun dadalo sa birthday ng tatay mo? Huwag mong sabihing yung matandang lalaki kanina tatay mo siya. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Ayos lang. Anak, kung noon mo pa sinabi na may koneksyon pala si Tiansun at ang tatay mo, hindi kita inusig. Ako rin. Kakaalam ko lang. Ano pang tinatamad-tamad ka dyan? Bilisan mo at tingnan mo kung humihinga pa ang tao. Sige, tingnan mo na agad. Papa. Pa, magising ka na, pa. Gamit. Papa, kainin mo ang gamot. Kainin mo na. Sige, kainin mo. Tapos na. Tapos na. Patay na ang tatay ko. Hindi matutuloy ang birthday party. Paano ko ipapaliwanag kay Tiansun? Ay, sayang naman. Mahal, huwag kang kabahan. Itong handaan na, to pwede pa ring matuloy. Patay na si Papa. Paano pa matutuloy ang party? Sino nagsabi na hindi pwedeng maghanda kahit patay na? Pa, 7 taon nang di nagkita. Hindi ako nakapag-alaga. Simula ngayon, habang nandito ako, hindi na kita hahayaang magdusa ulit. Salamat sa pagdalo ng mga kilalang tao mula sa Yuncheng. Maligayang pagdiriwang ng kaarawan dito sa aming tahanan. Ngayong gabi, hindi maganda ang pakiramdam ng tatay ko. Ako, si Tang Qiaoqing, ang tatanggap at mag-aasikaso sa inyo para sa gabi. Sana ay mag-unawa na lang kayo. Ang bait ni Ginoong Tang. Ngayon kasi, pinansin na ng Tiansun ang pamilya Tang. Magiging impluwensyal din kayo, oras na lang ang kailangan. Kaya sana, Ginoong Tang, sana mapansin mo rin kami palagi. Noong una kong makita si Tang Qiaoqing, alam ko nang kakaiba ang batang to. Sigurado akong magiging matagumpay siya balang araw. Kaya ipinagkasundo ko na ang anak kong babae sa kanya. Pinuno ng Lan, ang ganda ng napiling manugang. Malapit nang umangat at yumaman pa ang pamilya nyo. Ang tagal naman ng simula ng birthday party na to, kalahating oras na. Si Sir Tang Hai, ni minsan, hindi pa nagsalita kahit isang beses. Iba na kasi talaga ang estado niya. Napansin mo ba yung malaking espada ng Dahuang? Akin yun ni Tianzun. Suot niya parati yun. Ang lakas ng loob ng pamilya Tang. Pinahiram ni Tianzun ang espada at dinala pa dito. Yan yung antas ng mga haligi ng bansa. Hindi basta-basta makakakuha ng salita mula sa kanila. Ipinapahayag ko na opisyal nang nagsimula ang kasiyahan ng kaarawan. Kain tayo, inom tayo, magsaya tayong lahat. Nasaan si Yun Hao? Baka naman nasabi niya sa iba na patay na tatay ko. Huwag kang mag-alala. Kasama niya ang kapatid mo eh. Sigurado kung hindi siya magsasalita ng kahit ano tungkol doon. Ayos. Kung magkasundo si Yun Hao at ang kapatid ko, mas mapapanatag na rin ako. Kapag nagtagumpay ang isang lalaki, dapat balikan ang utang na loob sa mga magulang. Pa, nandito na ang anak mo.
Ang kuya ko ay nandito na ulit. Sandali lang, ito ba yung kuya mo na 7 taon mo nang hindi nakikita? Walang balita, walang text o tawag? Tanga ka ba? Ngayon siyang bumalik. Halata namang babalik siya para makipag-agawan sa mana. Imposible naman. Ang kuya ko nagpunta sa ibang lugar para makapagtrabaho, para kami ay makapag-aral, kaya siya umalis ng bahay. Hindi siya yung tipo na nakikipag-agawan ng mana. 7 taon na kayong hindi nagkita. Paano mo alam kung nagbago na siya o hindi? Tsaka, ikaw ay ampon lang. Ang kuya mo, siya ang tunay na anak. Kung mag-aagawan kayo, kaya mo bang talunin siya? Oo nga. Bunso, ang tagal nating hindi nagkita ah. Lumayas ka! Sino ang may karapatang magpasok sa isang anak na walang utang na loob sa handaan ng birthday ng tatay? Ito, kapatid na babae? Kiao Ching, ikaw ba? Sinasabi mo ng patago sa bunso ang mga masama tungkol sa akin? Kiao Ching, sino ba tong taong to? Siya si Tang Tianhong. Siya yung suwail na anak ng pamilya Tang. Kiao Ching, 7 taon na ang nakalipas. Siya ang nagdala ng mga ari-arian ng pamilya Tang. Iniwan ang bahay. Nagpasarap kung saan-saang lugar. Walang balita. Ngayon ang pamilya Tang. Buti na lang at napansin ng mga may mataas na posisyon. nalampasan ng hirap. Pero siya parang walang nangyari. Bumabalik lang para batiin ang birthday ng tatay ko. Ting, Akala mo lang ordinaryong tao, yun pala umiiwas umidikit lang sa may kapangyarihan. Nung mahirap ang pamilya Tang, nagpasarap ka lang sa labas. Pero pag umangat, babalik ka para makihati sa tabumpay. Ang kapal ng mukha mo. Kiao Ching, anong pinagsasasabi mo? Umalis ako ng bahay para makatulong sa gastusin. Sa 7 taon na yon, tuition mo, gastos natin, gastos sa gamot ni tatay, alin doon hindi ko binayaran. sinungaling. Naging ganito ang pamilya Tang. Kasi nagsikap, nagtiyaga, Dahil sa kasipagan, hindi dahil sa'yo na walang utang na loob. Xiao Ching, hindi ko inaasahan. Pagkalipas ng 7 taon, talagang naging taong puro interes at pera ka na lang. See? Hindi naman para sa iyo ang balik ko dito. Pa, nandito ka ba? Nandito na si anak. Pa, nandyan ka ba? Nandito na ang anak mo. Tang Tianhong, tumigil ka diyan. Hindi ka pwedeng makita si Papa. Bakit naman? May malubhang sakit na nga si Papa. Paano kung lalo siyang magkasakit dahil sa inis sa'yo? Ano na lang gagawin natin? Oo nga, 7 taon ka nang umalis sa bahay. Si Papa may sakit, kami lang ni Bunso ang nag-aalaga sa kanya. Ikaw naman, halos wala kang pakialam. Lalo na ngayon, birthday ni Papa. Lahat ng mayaman sa Yuncheng, nagdala ng regalo. Ikaw? Anong lakas loob mo na dumating dito na walang dalang kahit ano para kay Papa? 7 taon ka nang nawala? Hindi mo nagawa maging anak na dapat. Nahihiya ako para sa'yo. Pero ngayong bumalik ako, gusto kong itama lahat ng pagkukulang noon. Gusto kong maranasan ni Papa ang lahat ng kakaibang yaman ng mundo at maging masaya sa natitira niyang mga taon. Pasok ka na. Sampung taong gulang na garing, isang piraso. Napakahalaga ng presyo. 10,000 taong gulang na ginseng, isa, nakakadagdag ng buhay. 10 perpektong sustansyang tableta, isa, nakakagamot ng lahat ng sakit. Ang mga birthday gift mula kay Tianzun ay dumating na. Lahat ng ito ay mga natipon kong kayamanan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Lahat ito para kay Papa, bilang pagpapakita ng paggalang. Tang Tianhong, baliw ka na yata talaga. Hindi mo ba narinig? Yan ay mga birthday gift mula kay Tianzun. Ang kapal ng mukha mong magpanggap na regalo yon ni Tianzun. Gusto mo sigurong idamay kaming lahat dito. Lahat ng tao dito ay mapasama dahil sa'yo. Walang hiya! Nagkagulo ka pa sa birthday party ng ama mo, nagkalakas loob ka pang hamakin si Tianzun. Isang ordinaryong tao lang, pero ang yabang mo sobra na. Wala ka ng sinasanto. Mga tao, palabasin niyo siya dito. Mga sip-sip kayamanan lang kayong lahat. Wala na akong panahon mag-aksaya ng laway sa inyo. Itong mga regalo, para kay Papa ko ito. Ako mismo ang magbibigay nito sa kanya. Pa, yung mga regalo ko, nasiyahan ka po ba? Tang Tianhong, nakikita ko lang sa iyo dahil kapatid kita. Kung hindi, matagal na kitang sinabihan ng masama. Huwag mong abusuhin ang pasensya ko. Ngayon, hawak ko ang banal na dahuang na espada na ibinigay ng Tianzun. Ayon sa batas, parang kaharap mo na rin si Tianzun mismo. Kung susubukan mong lumapit pa, mag-ingat ka. Baka si Qiaoqing ay bumunot ng espada para kay Tianzun. Tapusin ka niya. Bakit hindi nagsasalita si tatay natin? May nangyari ba sa kanya? Hindi mo ba naiintindihan ang ibig sabihin ni tatay? Wala siyang dapat sabihin sa'yo. Umalis ka na agad. Kung ako may anak na ganyan, hindi ko rin siya kikilalanin. Kung ako si Tang Fu, matagal ko nang putol ang ugnayan sa kanya. Umalis ka na! Kung galit ka sa akin, tatay, naiintindihan ko. Basta minura mo lang ako, aalis na ako agad. Gusto ko lang makita ka, tatay. Tang Tianhong, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ng tao? Lahat dito gusto kang umalis? Kung hindi ka pa aalis, huwag mo akong sisihin kung gagamitin ko ang lakas ko.
Tay, Tang Qiaoqing, anong nangyari kay tatay natin? Ilabas mo siya dito. Tay, Pakikalma po kayo. Dahil lang sa walang utang na loob na anak na yan, napasama ang katawan nyo sa kaiinis. Hindi sulit yon. Tang Qiaoqing, ano ba talaga ang ginawa mo? Bitawan mo ako. Ako! Anong nangyayari dito? Bumalik na sa lugar nito ang dahuwang na espada. bunot na ang dawang na espada. Nagagalit na si Tianzhen. Bilis, dali-daling pumunta sa birthday handaan. Grabe, siya pala ang marunong magkontrol ng Dahuang Jian. Hindi kaya siya talaga ang Tianzun? Kaya pala si Tianzun, nag-effort talaga para batiin si Tang Fu noong birthday niya. So, si Tianzun pala, siya pala ang anak ni Tang Fu. Pa? Hindi ko po kayo napaglingkuran hanggang sa pagtanda nyo. Walang kwenta ang anak nyo pa. Walang hiya kang Tang Qiaoqing. Ikaw ba ang pumatay sa tatay ko? Tang Qiaoqing, sa likod ng paril, bakit bang kailang ang nandoon? Yung Tang Fu na sobrang nirerespeto ni Tianzun, bigla na lang namatay. Hindi kaya ginawa mo yon para mapasa iyo lahat ng benepisyo. Mula kay Tianzun at walang awang pinatay mo pa ang tatay mo. Imposible. Si Tang Tianhong malinaw na isa lang na ordinaryong nagtatrabaho sa malayong probinsya. Paano siya magiging isang kagalang-galang na Tianzun na hinahangaan ng lahat? Ha? Gumamit lang siya ng manggagaway na kakayahan para kontrolin ang Dahuang Jian ni Tianzun. Kita nyo, namatay pa ang tatay ko dahil sa mga manggagaway niya. Huwag kayong magpapaniwala sa kanya. Tang Qiaoqing, ginagawa mo ba kaming bula? Hawak niya ang Dahuang Jian, suot niya ang Xinyanjia, malinaw na mismong si Tianzun itong taong ito. Hanggang kailan niyo kami niloloko? Kailan kami titigil? Mga tao kayong walang paninindigan, nagpapabago-bago ng panig. May gana pa kayong tawaging sarili nyo na elite ng lungsod ng Yuncheng. Lan Wanshen, anong ibig mong sabihin? Balak mo bang, pati pamilya niyo ang Lan kalabanin ang Tianzun? Isang espada lang at isang suot na armor sapat na para patunayan siyang si Tianzun na. Nakakatawa yan. Bata ka, yang mga pa-effect mo, mababola mo lang tong mga buhawi dito. Pero pag kamilan ang kaharap mo, yung tunay na may koneksyon sa Dauten Army, swertehin ka na lang. Bakit di ko alam na may opisyal sa Dauten Army na apelyido Lan? Makinig kayong mabuti. Ako si Lan Fangsheng, panganay na anak ng pamilya Lan, at squad leader na ako ng rehiyon ng Silangang Zhou ng Dauten Army. May tiyak akong balita. Paparating na dito si Ji Rongsheng, ang kanang kamay ng Dauten Army. Ang Tianzun ay tao ng pinakamataas na kapangyarihan. Kahit ang mga tauhan niya wala pa dito, paano siyang makakarating agad ng siya lang? Tama ang sinabi mo. Si Tianzun ay isang kilalang pinuno ng hukbo. Paano naman siya pupunta mag-isa sa handaan? May kakaibang nangyayari sa bagay na ito. Isang grupo ng mga oportunistang walang sariling paninindigan. Wala akong oras makipaglokohan sa inyo. Tang Qiaoqing, dahil gusto mong magtago ng katotohanan, ibig kong sabihin, tanggap mo na rin siguro. Itinuring ka ng tatay ko na parang anak. Pinaghirapan kanyang palakihin. Hindi ko inaasahan na ang pinalaki niya ay naging traidor. Ngayon, ako na mismo ang magpaparusa sa iyo para sa katarungan. Sandali lamang. Ang lakas ng loob mong magpanggap bilang Tianzun sa handaan ng pamilya Lan, tapos magpakabigla kang pumatay ng tao. Grabe, parang hindi mo na ako ginagalang. Uncle Lan, bilisan ninyo at itapon ang taong to. Tapon siya! Napakadali naman nun para sa kanya, di ba? Ngayong nagulo ang birthday party na to ng ganito, may dapat managot sa nangyaring to, Tang Tianhong. Hintayin mo lang dumating si General Ji Rongsheng. Ang nag-aantay sa'yo ay mabigat na parusa ng Dautiang Army. Tama. Imbis na magkunwaring matapang dito, mas mabuti pang magpakumbaba ka na at humingi ng tawad. Baka sakaling pag dumating si General G, pwede pa naming ibulong na intindihin ka para hindi ka masyadong pahirapan. Hoy, ikaw na nagpapanggap na masama. Bilisan mo na at ibaba ang sword ng Tianzun, ang Dahuang Sword. Ngayong araw, sinong mga has na humadlang sa akin? Papatayin ko ng walang awa. Narito ang Daotiang Army. Sino ang nanggugulo dito? Malaking biyaya mula sa langit.
espesyal na pahintulot mula sa pinakamataas na kapangyarihan. Ako si Lan Fangsheng, kapitan ng tropa ng Daudian Army sa Silangan. Ang batang ito na nagpapanggap bilang mataas na pinuno, bakit hindi mo pa iniuurong ang iyong armas at sumuko agad? Kuya, itong taong to nagpapanggap na mataas na pinuno. Nagpasimuno pa ng gulo sa kasiyahan. Tulungan mo naman kami at ipaglaban ang hustisya. Huwag kang mag-alala, Yiren. Sinabi na sa akin ni Dad sa text lahat ng nangyari. May isang hindi kilalang tao, lumitaw lang kung saan-saan ng bigla-bigla. Gusto pang gamitin ang panlilinlang para magmakapangyarihan dito. Nakakatawa talaga. Captain Lan, buti dumating kayo. Sinasabi niyong nagpapanggap siya bilang mataas na pinuno. Pero yung dakilang espada ng dahu ang nagagawa niyang buhatin. Paano mo ipapaliwanag yon? Siyempre, peke lang yon. Captain Lan, dapat hindi ka basta-basta nagsasalita ng ganyan. Itong espada na to, Personal na ibinigay ng kananang general na si Ji Rongsheng. sa pamilya Lan. Gusto mo bang sabihin? Na si kananang General Ji Rongsheng na napakahusay ang nagawa. Sadyang peke ang dakilang espada ng mataas na pinuno. Siyempre hindi. Alam naman ng lahat, ang dakilang espada ng dahuang ay isang sagradong bagay ng Daudian Army. Madalas, parang nakikita na ang mismong pinuno kapag nakita to. Ganiyang kamahalagang bagay. Paano naman basta-basta lang ipamigay iyon? Tama. Ang gustong sabihin ng anak ko, itong espada na ito ay isang ginawang replika lang. Bilang patunay ng sinseridad, At ang tunay na dakilang espada ng dahuang nasa kamay pa rin ng mataas na pinuno. Tama naman, tama nga. Kaya pala nagkakaroon ng katuwiran. Hindi na nakapagtataka. Kaya pala itong taong ito, nalaman niyang kayang kontrolin ang dahuang Jian. Yun pala ay peke lang ang espada. Makitid ang pananaw. Niloloko lang ang sarili. Kung talagang gaya ng sinabi mo, na peke ang espadang ito, edi lahat ng tao, kaya itong gamitin. Siyempre ganoon nga. Kung ganoon, sige nga, bunutin mo para makita ng lahat. Madali lang naman yan. Tingnan niyo mabuti ha. Bakit naman kailangan kong sundin ka? Baka meron kang nilagay na bitag sa espada na ito, hinihintay mo lang na bunutin ko ito, tapos balak mong manghuthot sa akin, ano? Ang lakas ng loob mo, loko ka, malapit ka ng mamatay. Gusto mo pa rin iset up ang anak ko. Buti na lang, matalas ang mata ng anak ko. Nabisto niya ang mga kalokohan mo. hindi na nakapagtataka. Kailangan mo pang mauna bago ang kananang general para makisalo sa handaan, no? Yun pala natatakot ka na makita ng mga tao sa Daotengjun, ang mga kasamaan mo. Kung hindi lang dumating si Kapitan Lan sa tamang oras. Ay naku, malapit na akong mabiktima ng ganitong manluloko ng mga tao sa kalsada. Totoo yan, kuya. Huwag mo nang patulan yung kalokohan niya. Dapat ay masayang birthday celebration ngayon, pero inistorbo niya. Bilisan mo na at iharap mo siya kay Tenzun para magpaliwanag. Sa harap ng mga bisitang hindi alam ang nangyayari, baka sakaling palusutin pa ng mga yan ang mga magic mo. Pero ngayon, harap mo na ang tunay na may-ari. Ikaw, mas mabuti pang sumuko ka na. Tunay na may-ari. Ikaw lang naman, isang kapitan ng Daotengjun, nakapangahas pang gamitin lang ang kapirasong badge ng distrito. Nagpanggap ka pa sa harap ng lahat na parang ikaw ang tunay na may-ari ng Daotengjun. Para bang wala kang pakialam sa Tenzun, ha? Sa labas ng kampo, minsan hindi sinusunod ang utos ng nakatataas. Ngayong wala si Tenzun dito, ako ang representative ng Daotengjun. Ang yabang mo naman. Sa Daotengjun, dahil sa'yo, may ganito kaming kapitan na walang kwenta. Nakakalungkot para sa Daotengjun. Sa tingin mo, ikaw lang. Nagtrabaho ka lang sa border ng hirap, umasa kang maging Daotengjun. Grabe ka, nakakatawa. Tang Kiao King, ayoko na makipagpalitan ng salita sa kanila. Kung may tapang ka, lumapit ka rito. Sa lugar ko pa, may lakas ng loob kang galawin ng mga tao ko. Mga tao, dakpin ang malas na taong to. Makalumahan na kasi, sobrang sarado ang utang. Sa mga tulad na makikita pag-iisip, wala na akong pasensya. Alis dyan. Ano, yung mga personal protector ng Lan family na ininvest ng bilyon-bilyon, isang pitik lang, tinalo. Paano mangyayari yon? Tang Kiao King, ayokong damay ang mga walang kasalanan. Kung may natitira ka pang konsensya, lumabas ka na agad. Sagutin mo ang tanong ko. Tatanungin kita, yung tatay ko ba pinatay mo? Pati na rin yung kapatid kong si Tang Jackson? Kuya, tulungan mo ako. Para talaga siya sa akin dumiretso. Si Tianzun malinaw na nagsabing magpapa-birthday sa tatay ko. Kung ililigtas mo ako, siguradong bibigyan ka ni Tianzun ng malaking gantimpala. Oo nga, kuya. Kakapatay lang ng halimaw na to kay Tang Father. Tapos ngayon pinuntirya si Kiao King. Obvious na sinusuway niya si Tianzun. Pag naaresto mo siya,
Malaking achievement yan. Para sa'yo. Duty and Army, makinig kayo. Hulihin niyo siya para sa akin. Paano nating haharapin ang Do Tae-jun? Hindi ka na ba naglalakas ng loob ngayon? Sinasabihan talaga kita. Nilinis ng Do Tae-jun ang buong mundo. Sa 4 na sulok ng mundo, walang pwedeng tumalo. Kung ayaw mong mamatay, sumunod ka na lang ng maayos at tanggapin ang kapalaran mo. Baka sakaling si Tianzun, papatawan ka pa ng magaan na parusa. Ang utos mula sa itaas ay tulad ng bundok. Wala ka nang magagawa kundi sumunod. Hindi ko kayo sinisisi kung hindi kayo magpakita ng galang sa akin. Pero bilang mga sundalo ng Do Tae-jun, dapat may sarili kayong pag-iisip. 3 segundo lang ang ibibigay ko sa inyo. Pag lumagpas niyan at bastusin niyo pa rin ako, ako'y hindi magdadalawang isip na maging malupit. Ano bang ginagawa niyo diyan? Nagbubulag-bulagan lang naman siya at nagpapalakas ng loob. Bilis, hulihin niyo na siya para sa akin. Narito na si Jerome, kanang general ng Do Tae-jun. Sino ang magtatangkang umabuso? Kapitan Nong Swad Nong Do Tae-yun sa Dongzhou, Lan Fangseng. Mag-uulat po sa kanan na general. Ginamit ng taong ito ang mahika para magkunwari bilang Tianzun. Nagulo siya sa salu-salo. Walang galang sa kahit sino. Kailangan ninyong maging maingat at tingnan ang katotohanan. Dapat siyang hulihin at usisain ang kanyang kasalanan. Paggalang po, Tianzun. Pasensya na po kung nahuli ako. Pakiusap, Tianzun, patawad po sa aking pagkukulang. Hindi. Kanan na general, huwag po kayong magpaloko sa taong ito. Siya ay isang manggagaway. Yang malaking wild sword sa sahig ay peke lang. Pati yung armor ng bituin na suot niya, peke din. Ito, Paano naging Tianzun ito? Paano siya nauna sa inyo dito sa venue? Hindi ko napansin, sobrang kapal ng mukha niya. Yan ang tunay na wild sword, hindi peke. Paano ko naman ipapadala ang peke bilang simbolo ng Tianzun? Ang tanga-tanga talaga. Kanan na general, nagbibiro po ba kayo? Ang ibig sabihin niyo ba, ang taong ito, Torowaw siyang si Tianzun. Kanan na general, hindi niyo po alam. Wala siyang pinag-aralan. Wala rin siyang koneksyon. Isa lang siyang ordinaryong manggagawa sa border. Paano siya naging Tianzun? Sigurado po akong nagkamali kayo ng tao. Kailangan pa bang ako ang magturo? Kung paano kilalanin si Tianzun? Ang gusto ni Tianzun, huwag ko munang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Pero hindi naman talaga siya si Tianzun. Kanan na general, nililito nyo kami. Si Tang Tianhong ay hindi si Tianzun. Sinong niluhuran nyo kanina? Ang niluhuran ko ay ang wild sword na ito. Igalang ang wild sword parang paggalang kay Tianzun. Hindi nyo ba alam yun? Ganun pala. Hindi talaga si Tang Tianhong si Tianzun. Huwag ka munang masyadong magsaya. Lan Pangsheng. Alam mo ba ang kasalanan mo? Kasalanan. Hindi. Kanang general, ginawa ko lang ito para parusahan ang maliit na mokong na nagpapanggap na Tianzun. Ako, ano bang kasalanan ko? Hindi mo ba talaga alam ang kasalanan mo? Lumuhad ka. Baka nagkamali kayo. Gusto mo bang hayaan ang kuya ko na panoorin lang ang impostor na to habang nagpapanggap na Tianzun at wala siyang gawin? Kanang general, kailangan yung mag-ingat sa pagpaparusa. Maliit lang na bagay kung naagrabyado ang anak ko. Pero kung masisira ang reputasyon ng Do Tae-jun, malaki ang problema natin. Tama. Walang hiya ka. Gusto bang lantaran ng pamilya Lan? Nakalabanin ng Lao Yun. Hindi po. Hindi ako ang nagdesisyon para parusahan si Lan Pangsheng. Ang mismong Tianzun ang nagutos. Oh, Napakatalino ni Tianzun. Kahit hindi siya naroon sa eksena. Alam niya lahat ng kilos ninyo. Lan Pangsheng. Wala kang pahintulot. Ginamit mo ang Dao Tae-jun para sa sarili mong interes. Ayon sa batas ng hukbong sandatahan, tatanggalin ka sa posisyon. Ipapadala sa hangganan para magsilbing ehemplo sa iba. Wala akong kasalanan. Kanang general, ako ginamit ko lang ang Do Tae-jun ng di sinasadya para lipulin ang salot na to na nagpapanggap na Tianzun. Wala akong sariling motibo dito. Ang lahat ng sinasabi mong yan, ipaliwanag mo na lang sa Tianzun. Dalhin siya. Kanang general, tapat po ako kay Tianzun. Kanang general. Lan Wanshen, Lan Yiren. Kayong mag-ama, kasabot kayo ni Tang Yanqing. Sa pagtraidor at pagpatay kay Tatay Tang. Alam niyo ba ang kasalanan ninyo? Ginoo, wala po kaming kinalaman sa pagkamatay ni Tatay Tang.
Si Kiao Ching ang makakapagpatunay na natural na namatay si Tatay Tang dahil sa sakit. Tama. May malubhang sakit ang tatay ko. Natural lang ang pagkamatay niya. Pwede kaming magpatunay sa isa't isa. May malubhang sakit. Ang lahat ng kinita ko sa pakikidigma sa labas ay ipinapadala ko pa uwi. Bakit hindi ko naman nakitang ginastos mo yon para gamutin si Papa? Sa halip, gumastos ka pa ng malaki para magrenta ng mamahaling kotse at bahay. Ito pa. At saka ito pa. Kung natural lang talagang namatay si Papa, bakit hindi ko nakita na nagpunta ka para magpaburol? Bagkus, ginamit mo pa ang katawan niya para mag-set up ng peking birthday party. Halatang may tinatago ka. Ikaw ba may karapatang magsalita dito? Ikaw nga itong palaging wala sa bahay. Ako ang nagtitiis, nagpapakapagod para alagaan si Papa at si Bunso. Anong karapatan mo para singhalan ako? Ang ibig mong sabihin, ako pa ang nagkamali sa'yo? Si, basta sabihin mo lang sa akin kung nasaan si Jackson kapag nahanap ko na si Jackson at nalaman ko ang tunay na nangyari. Kung talagang ako ang mali, magpapakumbaba ako sa'yo, luluhod at aamin sa kasalanan. Jiaxin? Si Jiaxin kasi. Si Jackson, nagagustuhan sila agad ng kapatid kong si Lan Yunhao. Ngayon, masaya silang magkasama at nagsasama ngayong gabi. Malayong malapit na silang ikasal. Masaya sila. Nagkagustuhan agad? Baka naman napilitan lang siya. Sino namang anak ang alam na pinatay ang ama? Pero makakayang magsaya pa sa piling ng iba? Tsaka, kung totoo ngang nagmamahalan sila, bakit hindi sila pumunta sa birthday party ni Papa? Klarong-klaro, ikaw at ang mga kasamahan mo ang siyang nagtulong kay Bunso. General, dahil ba na-impluwensiyahan ni Yao si Tianzun kaya niya kami pinagbintangan? Pakiusap, General, iharap niyo kami kay Tianzun. Hindi totoo ang sinasabi nila. Para sa akin, kayo yata talaga ang may nais linlangin kay Tianzhen. Guard, dalhin at ikulong ang tatlong to. Sampal ng tag 20 sa likod bawat isa. Hintayin ang utos. General, pag-isipan niyo muna. General, Maawa po kayo. Alam na po namin ang mali namin. Teka, iwan niyo si Tang Kiaoking. May usapan pa kami na di pa tapos. Dalhin ang pamilya Lan. Pati na rin ang iba pang mayayamang tao sa Yuncheng na hindi marunong makisama. Lahat sila ay isama. Isa-isang panagutin. Tara na. tara na, bilisan natin. Umalis na tayo. General. Hindi mo na ba alam ang tama at mali? Ang pamilya Lan ay siguradong isusumbong ka sa kagalang-galang. Hindi pa tapos ang usapan tungkol sa dokumentong yan. Umalis na tayo. Magpadala ng tao para imbestigahan kung nasaan ang kapatid kong si Jackson. Siguraduhin hindi mapansin. O magduda ang iba, baka magwala sila at gawing masama ang lahat laban sa kapatid ko. Oo, susunod ako. Isa pa, ayusin niyo ang libing ng tatay ko ng maayos. Palitan niyo siya ng disenteng damit. Nahihirapan na siya buong buhay niya. Bago siya tuluyang umalis, huwag niyo na siyang hayaan na magdusa pa. Naiintindihan ko. Hinugot ang Dahuang Jian. Tinatawag ng kanang general ang sarili niyang tagasunod. Ikaw, Ikaw, totoo palang Tianzun. Tang Kiaoqing. Simula ngayon, magtatanong ako ng isang beses. Sumagot ka ng isang beses. Kung puro ka pa rin kasinungalingan, huwag mo akong sisihin kung kakalimutan ko na lahat ng dati nating samahan. Gets. Tatanungin kita, ang tatay mo, ikaw bang pumatay? Hindi. Totoo pong nagkasakit at namatay si tatay. Nagsisinungaling ka pa rin. Kung ayaw mong maniwala, pwede mo namang ipa-inspeksyon ang bahay. Sumusumpa ako sa langit. Totoo pong nagkasakit at namatay si tatay. Alam kong si Tianzun ang nandyan. Pumunta ako sa birthday celebration niya. Tapos, pinatay ko siya. Hindi ko naman sinadya na labanan si Tianzun, di ba? Totoo. Totoo talaga. Si tatay ang nagpalaki sa akin. Kahit gaano pa ako kasama, hindi ko magagawang patayin ang sariling tatay. Ano yon? Ano yon? Ito ang gamot na binili ko para sa tatay. Hindi ko pa naipainom sa tatay ko. Biglang nagkasakit si tatay at namatay na lang. Paniniwalaan ko muna na hindi mo sinadyang saktan si tatay. Pero paano mo ipapaliwanag ang nangyari kay Jackson at sa pamilya Lan? Ang bunso ng pamilya Lan, si Lan Yunhao, nagpadala sa tawag ng laman na pilitang magkagusto kay Jackson. Kung hindi ako pumayag, sinabi niya hindi kami makakahanap ng trabaho dito sa Yuncheng. Wala na akong magawa.
Kahit anong sabihin mo, totoo pa rin na hindi mo. Naalagaan si tatay at si ate. Hindi ko talaga kayang patawarin ka. Pero ikaw, may pagkakataon ka pang bumawi. Kuya, patawarin mo na ako please. Alam kong nagkamali ako. Kung alam ko lang na ikaw pala si Tianzun, hindi na sana ako natakot sa pamilya Lan. Ano ang gusto mong gawin ko para bumawi? Sabihin mo sa akin. Ako, hindi ko tatanggihan. Ang mga nangyari noon, hindi na mababago, pero pwede pang itama ang susunod. Patay na si tatay, pero hindi na dapat maulit ang trahedya, lalo na kay Jackson. Kanina, sinadya kong hindi ipaalam sa pamilya Lan kung sino talaga ako kasi natakot ako baka kung malagay sa alanganin, maisama nila si Jackson at magpakamatay sila. I-set up ko si Jirong Sheng, parang pakawalan ng halimaw para bumalik ang pamilya Lan. Hayaan silang magdaos ng kasal na normal lang. Pagdating ng oras, pag naging kumpante sila, ililigtas natin si Jackson. Kuya, anong dapat kong gawin? Dalhin mo yung dahuang na espada sa pamilya Lan. Sabihin mo sa mga tao ng Lan na narito mismo si Tianzun. Tinapon ko ang dahuang na espada at tumakbo akong parang tanga palayo. Naglabas si Tianzun ng utos na ipahuli ako. Ipinagkatiwala sa iyo ang dahuang na espada para hulihin mo ako, itong impostor. May malaking gantimpala kapag nagawa mo yun. Walang problema, kuya. Sisiguraduhin kong makakabawi ako. Isa pa, makapalayo ka pa. Pero hindi ka pwedeng umaten. Ako at si Papa. Ayaw na naming makita ka pa. Gets? Gets? Aalis na ako ngayon. Kung siya talaga si Tianzun, bakit hindi niya ako kayang patayin? Siguradong may tinatago siya. Sandali lang. Wala nang mauupuan. Wala na talagang mauupuan. Huwag na kayo makigulo pa. Umalis na kayo. Umalis na. Nandito na kayo? Kumusta? Anong gantimpala ang ibinigay sa inyo ni Tianzun? Hindi Nasaan si Bayaw? Huwag mo nang pag-usapan. Hindi naman talaga kami nakakita kay Tianzun. Si Qiaoqing kasi may loko-lokong kapatid, si Tang Tianhong. Nagpunta siya kay Tianzun para magsumbong. Sinabi niyang pinatay daw namin si Tatay Tang. Sinabi pa niya na gumamit ng sundalo ng palihim ang kuya mo. Pinaniwalaan pa ni Tianzun. Tinanggal sa tungkulin ang kuya mo. Tapos, pinagalitan at pinalo kami ni ate mo. Tig 20 palo bawat isa. Si Qiaoqing pa nga, hindi pinauwi. Baka nga ngayon, may masama nang nangyayari sa kanya. Sino bang walang hiya na yan? Saan ba galing yung demonyong yan? Na ang lakas ng loob apihin ang pamilya Lan? Hintayin mo lang, ngayon din, dadalhin ko ang mga guwardiya ng Lan para hulihin siya. Huwag kang pumunta. Ang taong yan, grabe ang galing sa laban. Kahit lahat ng mga guwardiya ng Lan, hindi siya kaya. Ganun ba siya kalakas? Kapag gumaling na ako na mismo ang pupunta sa Maynila para humarap kay Tianzun. Itong gulong to. Hindi ko palalampasin. Tito, huwag kang mag-panic. Makakaganti tayo sa ginawa nila. Qiaoqing, ayos ka lang ba? Bakit may hawak kang dahuang Jian? Ganito kasi iyon. Mahaba ang kwento nito. Nang umalis kayo, si Tang Tianhong. Halos mapatay na niya ako gamit ang espada. Buti na lang dumating agad si Tianzun. Tumakas ng mabilis si Tang Tianhong. Tama nga. Ginamit lang talaga ni Tang Tianhong ang lakas ni Tianzun para takutin tayo. Kahit si General Jirong Sheng niloko niya. Ngayon, ibinigay na ni Tianzun ang dahuang Jian sa akin. Inutusan akong hulihin si Tang Tianhong. At pagkatapos, bibigyan daw ako ng malaking gantimpala. Kaya pala ganoon. Kaya naman pala nagmadali ang taong iyon na paalisin tayo. Natakot siyang dumating si Tianzun at mabuking siya. Ipalabas ang utos. Ipa-search ang buong syudad para hanapin si Tang Tianhong. Hindi na kailangan gawing komplikado. Nasa atin pa naman ang kapatid niyang babae, di ba? Ayusin mo ang sarili mo. Kung mahalaga talaga kay Tang Tianhong ang pamilya niya, magpapatuloy pa rin ang kasal namin ni Tang Jackson gaya ng plano. Hindi ko talaga matanggap na pababayaan niya lang ang lahat. Ano sa tingin mo, Bayaw? Tama yan. Nakipag-ugnayan na kami sa Dotian Army ng mas maaga para magbantay sila sa mismong kasal. Pagdating ni Tang Tianhong sa venue, diretso nilang aarestuhin. Sa ganitong paraan, matatapos na ang problema sa kinabukasan. Grabe, mukhang sobrang na-excite ka nang makita ang kuya mo. Huwag kang magmadali. Bibigyan kita ng pagkakataon makausap kayong dalawa. Tang Qiaoqing, ang sama mong tao. Hintayin mo lang. Hinding-hindi ka palalagpasin ni Tianhong kuya. Narinig mo ba yon, Bayaw? Hindi ka na pwedeng bumalik ngayon. Sinasabi ko lang sa'yo, huwag kang maging parang damo sa pader. Kumakampi sa dalawang panig. Tama, ganyan nga. Kahit gawin ko pa at iligtas si Tang Jackson, sa tingin mo ba,
Mapapatawad pa ako ni Tianhong kuya? Kung gusto mo, sabihin ko na lang ang totoo sa Lan family. Baka sakaling makaligtas pa kung kinidnap talaga si Tang Jiaxin. Sa totoo lang, kung naging doble kara talaga siya, hindi rin siya palalagpasin ng Lan family. Kuya, pinalaya ka pala ni Jironsheng. Yung matandang yon, hindi siya karapat dapat magkulong sa akin. Ngayon, meron na akong mas malakas na backup. Daoshan Army Left General, Xing Wanjian. Bakit parang tuliro kayong lahat? Hindi pa ba kayo babati sa Left General? Pagbati po, Left General. Ipapakilala ko po si Left General Xing Wanshan. Sikat siya katulad ng Right General Ji Rongsheng sa Daotan Army. Isa siya sa pinakamakapangyarihang tao pagkatapos ni Tianzun. Tumayo na kayo. Hindi naman kailangan maging ganito ka-formal. Narinig ko na ang nangyari sa inyo. Kung napaniwala kayo ni Tang Tianhong na may kapangyarihan siya, hindi ko masisisi kayo. Si Tianzun palihim kung kumilos sa army. Alam lang ng mga sundalo ang code name niya. Pati ako, wala ring ideya. Hindi ko pa nakikita ang tunay niyang itsura. Lalo na kayo. Si Tianzun ba namang galing lang sa ganitong kababang uri? Left General, totoo ba yan? Pero si Right General Ji Rongsheng, bakit sumusunod siya sa sinasabi ng taong yon? Si Ji Rongsheng, tanga talaga. Malamang naloko siya ng Tang Tianhong na yon. Hindi ko alam paano siya naging. Pinagkatiwalaan ni Tianzun. Pag nagawa kong isumbong kay Tianzun ang lahat ng kalokohan niya, baka sa akin mapunta ang pinakamalapit na posisyon. Ngayon ko alam kung bakit ayaw niya akong patayin. Hindi pala siya si Tianzun, halos napaniwala niya ako. Ayos, ang galing. Ngayon may suporta na kami ng Left General. Siguradong mahuhuli ang Tang Tianhong sa araw ng kasalan. Nag-abiso na ako sa lahat ng commanders ng Daotan Army na dumalo sa kasal. Kapag nagpakita si Tang Tianhong, lahat ng units ng Daotan Army ay huhuli sa kanya. Kapag nangyari yon, Left General ay tataas ang rango. Ako si Lan Fangsheng. Babalik sa dating posisyon. Siguradong yayaman kami agad. Yunhao, bilisan mong ayusin ang kasal. Gusto kong makita si Tang Tianhong na durog na durog. Naiintindihan po. Tay, anak mong ito, walang kwenta. Sana'y mapayapa ang paglalakbay mo. Sa susunod na buhay, babawi ako sa'yo. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Ako si Lan Yunhao. Salamat sa pagdalo sa aking kasal. Ngayon, inaanyayahan ko ang aking bride. Si Tang Jiaxin, umakyat ka na sa entablado. Naku, tingnan mo nga naman. Nako, silipin nyo. Grabe talaga. Halina't batiin natin ang bagong magkasintahan na ito na pumasok na sa mundo ng pag-aasawa. Unang pagbibigay galang sa langit at lupa, punong-puno ng tamis at saya. Ikalawang pagbibigay galang sa mga magulang, pagkakaisa't kasaganaan. Pagbabati ng mag-asawa, pagmamahalan at walang hanggang pag-iibigan. Ipinapahayag ko, tapos na ang seremonya. Ano yon? Bilisan mo, bilisan mo. Lakad, lakad, bilisan natin, bilisan. Tang Tianhong, talagang malas ka. Dumating ka nga pala. Palayain mo ang kapatid ko. Kaya ko pa. Pwede ko kayong patawarin kung aalis na kayo. Noong huli, mabait ang Lan na pamilya. Nagdaos pa ng handaan para sa tatay mo. Sinadya mo talagang sirain ang okasyon. Nag-aasawa na ang pamilya Lan sa iyong kapatid. Gusto mo pa ring manggulo. Ayaw mo bang maging masaya ang sarili mong pamilya? Tinakpan ng bibig at tinali ang kamay ng kapatid ko. Sabi niyo ginagawa niyo yon para sa kanya. Sinabayan pa ng palo, pilit pinapaupo sa altar. Sabi niyo ginagawa niyo yon para sa kanya. Kayong mga mukhang tao pero puso'y hayop. Sabi niyo, kayo ang mamayaman. Ni hindi niyo matanggap ang katotohanan sa harap ninyo? Katotohanan? Ang katotohanan, kung ang kapatid mo makapag-asawa sa pamilya Lan, magkakaroon siya ng walang hanggang kayamanan. Mawawala na ang dating pagkakakilanlan. Aangat na siya sa mataas na antas ng lipunan. At ang sinasabi mong iligtas siya, balik lang siya sa dati niyang sarili, walang koneksyon, walang hinaharap, probinsya ng walang kwenta. Oo nga, at ang palo ay pagmamahal, ang mura ay pag-aalaga. Kung hindi namin siya tinuturing na pamilya,
Ba't namin siya aalagaan na ganito? Walang kwenta ang pinagsasabi nyo. Xiao Qing, ganito rin ba ang tingin mo? Sa kasal kunwari mong inaresto si Jackson at tinakot ako. Tapos, magpapanggap akong susuko para mag-relax ang pamilya Lan at mapabayaang magbantay. Pagkatapos, ikaw ang magdadala kay Jackson paalis. Basta't ligtas ka at si Jackson, wala na akong aalalahanin. Naiintindihan ko. Pag sumuko na si Tang Tianhong, madali ko na lang siyang malalambat. Halos naloko na ako ng trader na yan. Nasaktan pa ang pamilya Lan. Hindi pwedeng masira ang magandang buhay at yaman ko dahil sa kanya. Tang Tianhong, noong huli kitang binigyang galang dahil kuya kita. Kaya hindi ko pa pinalala ang sitwasyon noon. Pero hanggang ngayon, ayaw mo pa ring tumigil. Gusto mo talagang guluhin ang kasal namin ni Jiaxin. Kung ganon, wag mo akong sisisihin kung magiging malupit ako. Bitawan mo si Jackson. Huwag kang lalapit. Lalapit ka pa ng isa, papatayin ko si Jackson, pati ang sarili ko. Hindi mahalaga ang kayamanan. Mas pipiliin ko pang mamatay. Si. Huwag kang padalos-dalos. Lumuhod ka ngayon sa harap ko at sumuko ng maayos. Pinapangako ko na hindi masasaktan si Jiaxin. Maging matino ka. Tandaan mo, kapag sinabi mo, panindigan mo. Maging matino ka. Ito ba talaga ang sinasabi nyo na si Tang Tianhong ang naging sentro ng pansin sa birthday ni Tatay Tang? Akala ko kung sinong malaking tao. Pero hindi ko inakala na isa lang palang matapang pero walang plano, Shinhuo. Akala mo talaga mag-isa ka lang pwedeng guluhin ang pamilya Lan minsan at magagawa mo ulit? Nagkakamali ka. Akala niya, siya na ang walang kapantay na Tianzun. Hindi niya alam ang limitasyon. Parang payaso lang talaga. Itali niyo siya, dalhin sa Dutian Army para maalis si Tianzun sa panganib. Maging maingat ka. Ngayon, ang atensyon ng mga gwardiya ng pamilya Lan. Nakuha na sa akin. Ang galing ng pagkakataon. Xiao Qing, ngayon na, dalhin mo si Jackson at magmadali kayo umalis. Shigong, Tang Qiaoqing, naglalakas loob kang pagtaksila ng pamilya Lan? Grabe, sobra naman. Pagsama-samahin ng mga gwardiya ng pamilya Lan. Pigilan niyo sila. Yang Qing, Xiao Qing, dalhin mo si Jackson at magmadali kayo umalis. Ako ang matatakip sa likod ninyo. Wala nang dapat ikaalala. Hindi nila ako kayang talunin. Bilis! Xiao Qing, gumalaw ka. Anong ginagawa mo? Bakit nakatunganga ka dyan? Xiao Qing, bakit ka? Kuya, ang galing talaga ng plano mo. Akala ko talaga, mapapaniwala mo na ako, na ikaw na ang tunay na boss. Sayang, tinawag ng pamilya Lan ng Dawen Army. Sila ang totoong malalakas. At siya, naalaman niya ang kalokohan mo. Tang Tianhong, walang gustong sumali sa drama mong puro paghihirap. Matagal nang wasak ang pamilya niyo, Tang. Nagagawa mo pang akitin si Qiaoqing, makisama sa'yo sa kalokohan mo. Gusto mo ba siyang isama para magsakripisyo kasama mo sa border? Tinitiis ang hirap ng buhay? Oo nga kuya, iba ako sa'yo. Ayokong sirain ang kinabukasan ko. Sorry na lang. Tang Qiaoqing, itinuring kitang kapatid. Handa akong kalimutan ang nakaraan. At umaasa akong magbago ka pa. Di ko inakala na dahil lang sa konting mumurahing pakinabang, magagawa mong ipagkanulo ang pamilya. Wala ka talagang pag-asa. Oo nga pala, wala na nga akong pag-asa. Kung hindi dahil sa sobrang hirap sa pamilya Tanghai na pinilit pa akong kupkupin, baka mas maganda pa kinahinatnan ko. Malay mo, mayaman pala. Adopted na ako ng isang malupit na pamilya. Matagal na sana akong tagamana sa mansyon. Pinili ko lang naman ang daan ng para talaga sa akin. Wala akong dapat sisihin. Talagang ang ugali, mahirap baguhin. Dahil itinuring kitang kapatid, gusto pa kitang hayaan mabuhay. Pero dahil matigas pa rin ang ulo mo, huwag mo na akong sisihin kung maging malupit ako. Paano pa niya nagawang umalis? Qiaoqing, bilisan mo at tapusin mo na siya. Ako? Hindi ako nanlalaban ng hindi harap-harapan. Paano ko siya matatalo? Ang lakas ng loob mo, Halimaw. Andito na ang Dawen Army. Hindi ka pa ba susuko? Ako ang kaliwang general ng Dutian Army. Ako si Xing Wanshan at nandito ako ngayon. Hoy, mga demonyo, pigilan nyo na yung kabastusan nyo. Ako si Xing Wanshan, ang inimbita ng pamilya Lan na malakas na tao sa Dutian Army. Ako pala, hindi nyo inakala no? Aba, medyo may alam ka rin pala. Tama ka. Itong taong tuo ay isa sa pinakamataas na opisyal ng Dutian Army. Siya ang kaliwang general, si Xing Fangshan, na mas mataas lang kay Tianzun. General Xing, mabilis ninyong nahalata ang plano mong magkunwaring Tianzun, no? Huwag kang mag-alala, matitikman mo ang ganti mo. Simula noon, kanan ang laging mataas.
Ang pangalawa lang kay Tianzun, dapat ay si kanan ng General Ji Rongsheng. Kailan naman naging ikaw, Xing Wanshan? Yi Rongsheng? Hoy, baka? Ikaw mismo ang nagbunyag niyan, ha? Alam na ni General Sheng na nagka-team up kayo ni Jirong Sheng para sirain ang pangalan ni Tianzun. Nakawin ang Dahuang Sword, guluhin ang Tianzun Banquet, dayain ang mga kawal ng Dutian Army, at magpakalat ng pekeng utos ni Tianzun. Lahat yan, sapat na para patawan ka ng parusang pagpuksa sa buong pamilya mo. Kung ngayon pa lang aamin ka, baka makalusot ka pa ng kaunti sa parusa. Hindi ko inakala na sa pagpapaalis ko ng traitor sa pamilya namin, makakahuli pa pala ako ng mas malaking isda. Ayon sa pagkakaalam ko, kahit sino pang may kasalanan sa alinman sa mga tinukoy mong krimen, bago magpadala ng hukbo, kailangan dapat ng pahintulot ni Tianzun. Kung basta ka na lang magpapadala ng mga sundalo, parang minamaliit mo si Tianzun, tama ba? Aba, kapal ng mukha mo. Nagsasalita ka pa ng kung ano-anong kalokohan dito. Ang katapatan ko kay Tianzun, kitang-kita ng araw at buwan. Nauna akong magpadala ng tropa. Kasi natakot ako na si Ji Rongsheng, ang kinakalaban kong matanda, baka magbigay ng babala at makatakas kang demonyo ka. Tama? Pagkatapos kitang mahuli at maiharap ka kay Tianzun, ang mataas na pwesto ay mapupunta kay General Sheng. Tigilan na yang daldal, buong tropa, makinig. Kunin siya. Sa totoo lang, nawalan na ako ng pasensya sa inyo. Mga basag ulo kayong magkakasama lang dahil sa gulo. Pakinggan niyong lahat. Ako, ang tunay na tagapamuno. Ang walang tatalo mula 4 na sulok ng mundo. At ang pinuno ng Dutian Army, si Tianzun. Tang Tianhong. Loko, sobrang seryoso ka na yata sa pag-arte mo. Sa harap ni Left General Xing Wanshan, nagpanggap ka pa bilang Tianzun. Hindi ka ba natatakot na baka mawalan ka ng ulo? Ang bigat yata ng ulo mo sa balikat mo. Qiao Qing, grabe. Ang astig ng kuya mo talaga. Patapon na nga buhay niya. Pero gumagawa pa rin ng ilusyon para palusutin sarili niya. Tianzun sa loob ng militar, talagang lihim, kung gumalaw. Kahit ako, likod lang niya ang nakita ko. Pero ang taong tulad ni Tianzun, kahit hindi natin nakita ang mukha, hindi basta-basta ginagaya ng tulad mo na simpleng henchman lang. Oo nga. General Sheng, ang taong ito, sobrang walang galang. Iminumungkahi ko, unahin nating tanggalin ang dila niya para mailabas ang galit ni Tianzun. Kayo talagang mga bulag, ordinaryo lang kayo. Kailangan pa munang magkaproblema bago kayo matauhan. Dahuang espada, bumalik ka na sa pwesto mo. Nagbabalak ka pang magpanggap na may kapangyarihan ng Tianzun. Nagpapanggap ka lang na malakas dahil sa suporta ng iba. Ang pamilya Lan namin, matagal na naming inilibing ang dahuang na espada sa aming pamilya Lan na nasa minahan lagpas 500 kilometro mula rito. At ito ay binuhusan pa ng konkretong bakal. Kahit sino pa, maliban mismo kay Tianzun, hindi makakatawag nito palabas. Kaya tigilan mo na ang ilusyon mong yan. 500 kilometro lang yan. Hayaan na nating lumipad. Panabagyan ka lang. Nagmamatigas ka pa talaga rito. Ang dahuang na espada, personal na gamit ni Tianzun para sugpuin ang mga kalaban at palawakin ang nasasakupan ng 700 li. Kahit hindi ko alam kung anong klaseng salamangka ang ginamit mo kanina para mapasunod ang dahuang na espada, pero ang tao lang na kayang tumawag ng dahuang na espada mula sa layo na 500 li ay si Tianzun lamang. Oy, may masamang nangyari. Pinuno ng pamilya Lan, yung dahuang na espada na nilagay natin sa selyadong lagusan, biglang binasag ang semento at lumipad papunta sa direksyon ng Yuncheng. Bakit napasunod niya pa rin ang dahuang na espada? Imposible ito. Ano ba, ha? Ang nasa harapan ko ngayon, isang mukhang karaniwang tao lang. Talaga bang ito ang misteryosong taong tinatawag na Tianzun? Tito, totoo ba ang sinasabi mo? Darating na ba talaga ang dakilang Huang Jian? Baka naman yung batang yan na naman, may ginagawang kalokohan? Alam ko na, siguradong siyang nag-utos sa mga minero para kumalat ang maling balita. Oo, sigurado ganyan nga. Walang duda, itong batang to na naman ang may pakana. Tangina mo? Tang, ikaw ha? Wala akong oras sa mga paandar mong ganyan. Kung gusto mong mabuhay ang kapatid mong babae, ngayon din, aminin mo na ang kasalanan mo at sumuko ka sa batas. Kuya, umalis ka na agad. Sige, susuko na ako. Huwag niyong pahirapan ang kapatid ko. Kuya, huwag kang maniwala sa kanila. Huwag mo akong intindihin. Jiaxin, ano ba yan? Kay Iyak, ang ingay mo na. Nakikiusap ako. Patawarin mo na ang kuya ko. Pumapayag akong magpakasal sa'yo. Payag ako. Aba, bigla kang naging masunurin ngayon ha? Mukhang kailangang si kuya ang magdisiplina sa kapatid ano? Jiaxing. Parating na agad ang dakilang Huang Jian ko. Kuya, huwag mo nang pilitin pa. Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa'yo.
Hindi pa natin natapos yung seremonya kanina. Babawi ako. Pwede mo bang patawarin ang kuya ko? Depende yan kung gaano ka kaseryoso sa pagbibigay galang. Jackson, wag! Huwag. Ako, isang babae tang Jackson, ay handa nang magpakasal kay Lan Yunhao. Wag, Jackson! Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Hindi ka na nga ligtas. Pati mga kamag-anak mo nadadamay pa. Kitang-kita naman, ang kapatid mo. May ugnayan din sa pamilya Lan. Ayaw mo naman tanggapin ang magandang kinabukasan na pwede sa'yo. Pinipili mong kalabanin kami. Para saan ba talaga yan? Kalat na lang kayo. Parang mga langgam na natutulog tuwing taglagas. Hindi na madami ang oras na natitira para sa ingay ninyo. Ang tigas pa rin ang ulo mo. Ganyan ang ugali mo. Kung sana tulad ka lang kahit kaunti sa kapatid mo, kahit papaano. Sa tingin ko, pwede sana tapusin dito ang usapan. Pero ngayon, pakiramdam ko, hindi pa sapat. Kailangan mo pa rin magpakababa. Walang hiya. Lumuhod ka. Yung ganitong asal, hindi pinapahalagahan ang dignidad ng kapatid. Tapos sinasabi mo pang para sa kanya mo ginagawa? Grabe ka. Ang kunwari mo talaga. Tang Tianhong, huwag kang sobra-sobra. Ang ginawa ni Tang Jackson, lumuhod para sa'yo. Hindi mo man lang pinapahalagahan. Gusto mo ba, si Jackson, pagdusahin palalo? Bago ka makontento? Bakit? Ayaw mo ba? Eh di susugatan ko na lang ulit ang kuya mo. Gusto ko. Jackson, wag. Ang bait mo talagang asawa. Cheng, Hindi naman pala pwede. Nagbago ako ng isip ngayon. Sa tingin ko, gaya ng kuya mo, hindi siya bagay maging bayaw ko. Ikaw kasi, gawin mo na lang akong kabit mo. Ako si Tang Jackson. Handa akong maging kabit ni Lan Yunhao. Anong nangyayari? Hey, tingnan mo na mabilis yung cellphone mo. May hindi kilalang lumilipad na bagay. Mabilis na papunta sa lungsod ng Yun. Pakiusap sa lahat ng residente. Huwag kayong lalabas. Hindi kilalang lumilipad na bagay. Baka naman, Dahwang Jian. Ibig sabihin nito, si Tang Tianhong talaga ang tumawag sa Dahwang Jian. Hindi ba't sabi nila, tanging si Tianzun lang ang nakakagawa ng malayong pagtawag sa Dahwang Jian? malapit na kayong mamatay. Sumuko na kayo agad. Pwede ko kayong patawarin at huwag patayin. General Sheng, talaga bang sigurado kayo na itong batang ito ay hindi si Tianzun? Ang pamilya Lan ay ika-6 na pinakamalaking pamilya sa Yuncheng. Akala ko marami kayong alam. Di ko inasahan na pare-pareho rin kayong parang takot sa multo. Napakatagal ninyong niloko ng mokong na yan, pero naniniwala pa rin kayo sa mga palabas niya. Malinaw naman na ang mga kasamahan niya ang tumutulong makubli sa kanya. General Shing, pasensya na kung nangahas ako. Napakatuso ng batang ito. Nagmumungkahi akong ipatupad agad ang parusa dito para hindi na magkaroon ng problema pa. Ipatupad agad ang parusa? Sa tingin ninyo, si Xing Wanshan ay karapat-dapat? Kahit ang Tianzun ang magpataw ng hatol sa kriminal, kailangan pa ring dumaan sa tamang proseso. Yang mga tulad mo, na sobrang mahalaga ang posisyon. Imposible namang ipagsapalaran mo ang sariling karera. Ikaw na makasalanang lasing at walang iniintinding iba na parang demonyo, kung unahan kong parusahan at saka ipaalam, anong masasabi mo? Padalos-dalos, inaapak-apakan ang batas. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ka binibigyan ng malaking tungkulin. Ang lakas pa ng loob mong magyabang. Sige, dadalhin kita sa kalsada ng kamatayan ngayon. Tumigil ka. Ang kanang General Ji Rongsheng ay dumating upang magprotekta. Xing Wanshan, ang laki ng tapang mo. Xing Wanshan, ang tapang mo talaga. Naglakas loob ka pang gapyusan si Tianzhen, at tinutukan mo pa siya ng espada at kutsilyo. Xing Wanshan, mukhang gusto mo nang mawala ang ulo mo, ano? Pasensya na at nahuli ako sa pagliligtas. Hinihiling kong patawarin ni Tianzhen ang kasalanan ko. Tianzun. General G, noong nakaraang handaan ng kaarawan, hindi mo ba sinabi ng matindi na si Tang Tianhong daw si Tianzun? Yun ay dahil si Tianzhen mismo. Ayaw pang magpakilala ng maaga. Ayaw niyang magkaalaman agad. Kung hindi, paano malalaman kung sino ang mga salot sa grupo nyo? Lalo na ikaw, Xing Wanshan. Hindi naman naging masama sa iyo si Tianzhen. Imbes na magsumikap ka at magpasalamat, nakisama ka pa sa mga taksil na to. Plano mo pang patayin si Tianzhen. Ano kaya ang nararapat mong parusa? Tigilan mo nga yung pagpapanggap na matapang. Nagpapalakas ka lang dahil may kakampi ka. Nakita na ni General Shing ang totoong pakana nyo. Ji Rongsheng. Umaasa ka masyado sa ibang tao. Hindi mo naman talaga kilala si Tianzun. Naghanap lang kayo ng isang hamak na tao para magpanggap na Tianzun. Balak nyo pang palitan si Tianzun. Na tao. Sayang.
Matagal ko nang nakita yung plano nyo. Ang plano mong gamitin ang pangalan ng Tianxi para utusan ang mga pinuno. Ngayon, lumuhod ka na at aminin mo ang kasalanan mo. Dahil dati tayong magkasama sa serbisyo, pwede pa kitang ipagdamdam kay Tianzun. Xing Wanshan, tigilan mo na yung panloloko sa sarili mo. Kung titigil ka habang maaga, pwede mo pang mabago ang kapalaran mo. Dahil alam kong minsan, nagsilbi ka rin at may nagawa para sa bansa. Kung aaminin mo ngayon ang pagkakasala at haharapin ang batas, pwede ko pang ikonsidera na alisin lang ang ranggo mo at iligtas na rin ang buhay mo. Huwag mong tanggihan ang magandang oportunidad. Ikaw pa, may karapatan ka bang utusan ako? Mamatay ka na. Mag-ingat ka, Tianzon. Tsaka, Matandang unggoy, talagang buong-buo mong ginaganapan ang palabas, ano? Hindi ko alam kung saan mo nahanap ang kapalit mo. May lakas ka talaga ng loob na sumubok makipagpatayan sa akin para lang sa hamon na to. Ilang taon akong naghintay, palaging handa para dito. Tumatanda ka na, hindi mo na ako kayang tapatan. Xing Wanshan, simula pa lang naramdaman ko na ang pagkamukhang demonyo mo. Dapat nga noon pa kita pinutol, hanggat may natitira akong hininga ngayon. Huwag mong asahang mag-alaw mo si Tianzon ni Kei. Kung siya talaga si Tianzun, kailangan pa ba niya ng kakampi mong lumaban? Sa tingin ko, kayong dalawa, hindi na makapagpatuloy sa palabas niyo. Tama, ang tunay na Tianzun hindi basta-basta masasaktan ng katulad ko lang na ordinaryong tao. Ang isang guwapong gaya ni Tang Tianhong na nagpapanggap na Tianzun, iyan ang pinakamalaking pambabastos kay Tianzun. Tinuring kitang kapatid, kaya hindi ako naging maingat. Hindi ko akalain na ginamit mo pa sa advantage mo ang pagiging guwapo mo. Tang Qiaoqing, sana mamaya, pag humingi ka ng awa, huwag mo nang idahilan ang pamilya natin. Tang Qiaoqing, ang kapal talaga ng mukha mo. Naniniwala akong si kuya ay si Tianzun. Hintayin mong mapunta ka sa ilalim ng lupa para doon mo tubusin ang kasalanan mo kay Papa. Ikaw, sumahimik ka nga. Tang Tianhong, kung ayaw mong magpakumbaba kahit binibigyan ka na ng respeto, edi maghintay ka na lang na ikaw ang mag-ayos ng papeles ng kapatid mong babae. Wala ka ng oras. Ito. Dahuang Jian. Ito ba talaga ang Dahuang Jian? Bukod kay Tianzun mismo, paano magkakaroon pa ng ibang tao na kayang tumawag ng Dahuang Jian mula sa napakalayo? Si Tang Tianhong. Siya ba talaga si Tianzun? General Sheng, ano ba talagang nangyayari dito? Di ba sinabi niyo na ang lumilipad na bagay sa balita ay pandaraya lang ng mga kasabwat ni Tang Tianhong? Bakit itong Dahuang Jian lumilipad talaga dito ngayon? Huwag kayong kabahan. Nagkataon lang yan. Siguradong nagkataon lang. Itong Dahuang Jian, siguradong peke lang to. Kung hindi man, baka nailigaw lang ni Tang Tianhong, si Tianzun, at pinapatawag na lang niya kay Tianzun, to, para sa kanya. Sa madaling salita, hindi pwedeng si Tianzun, si Tang Tianhong. Ang palakang nakakakita ng lawak ng kalangitan. Sa huli, wala na rin siyang masabi, di ba, Xing Wanshan? Kasama ka ring lumaban sa giyera ni Tianzun noon. Ikaw na ang pinakamarunong dito kung totoo ba tong Dahuang Jian o hindi. Sa ganitong sitwasyon, magbubulag-bulagan ka pa ba? Niloloko mo lang sarili mo? General Sheng, magsalita ka naman. Hindi mo sinasang-ayunan ang sinabi niya, di ba? Wala siyang pinag-aralan, wala rin siyang kakayahan. Isang hamak na tao lang siya. Paano siya magiging Tianzun? Tama nga naman. Tunay na Dahuang Jian ito. Si Tang Tianhong pala talaga ang Tianzun. Sa puntong ito, wala na talaga akong atrasan. Mas mabuti sigurong sumabay na lang ako sa Agos. At palalain na lang ang pagkakamali. Paano kung mapatay ko siya? Baka makuha ko pa ang pwesto niya. May isang itim na nunal daw sa noo ng Tianzun. Kung papalapitin mo ako para tingnan iyon, malalaman ko kung ikaw nga ba talaga ang Tianzun. Tingnan mo lang, walang problema. Mamatay ka na. Tianzon, mag-ingat ka. Parang langgam ang sumubok gumalaw ng pulo. Sobrang taas ng tingin sa sarili. Dahil alam mo nang malaki ang nagawa mong kasalanan, hindi ka pa rin tumigil at magpakabait. Bagkus, lalo ka pang naging garapal. Akala mo makukuha mo pa ang buhay ko. Pinili mo ng ligawan ang kamatayan. Punong Ginoo, Maawa ka, wag mo akong patayin. Punong Ginoo, hindi ko lubos akalain. Kuya ko pala si Punong Ginoo. Ibig sabihin, kung hindi lang ako nabulag sa ambisyon at kasikatan, at tahimik lang akong naghintay hanggang magtagumpay si Kuya, siguro sana buong pamilya naming Tang ay aangat at yayaman din. Maging mataas din sana ang tingin sa amin ng tao. Hindi ako naniniwala. Pawang kasinungalingan lang lahat yan. Hindi totoo. Buong kayamanan ng pamilya Lan ang ginugol namin para lang mapasok ng anak ko ang posisyon bilang kapitan ng hukbong laban sa langit. Siya, simpleng anak ng magsasaka lang dati. Bakit siya ang naging pinakamataas na punong Ginoo sa napakaraming tao?
Sa panahong to, May hustisya pa ba talaga? fair naman ng batas ng langit. Oo, ipinanganak akong mahirap, pero mula nang pumasok ako sa hukbo, pinrotektahan ko ang bansa natin. Maraming beses akong lumaban at tumalo ng mga kalaban dahil sa tapang ko bilang sundalo. Unti-unti akong umangat hanggang naging punong Ginoo. Kayo namang pamilyalaan, maimpluwensya nga at marami kayong koneksyon, pero minamaliit nyo ang simpleng mamamayan at pinagsasamantalahan pa sila. Yung panganay ninyong anak, wala namang totoong abilidad, umaasa lang sa pangalan ng pamilya ninyo. Yan ang gantimpala ng sipag, at siguradong may balik ang masama. Kabaliwan yan. Para lang ilang taon mong pagsisikap. Panalo ka na agad kaysa sa ilang daang taon na pundasyon ng pamilya namin. Hindi makatarungan. Yang mga salita mo, gawin yung huling habilin. Pag-usapan nyo na habang may oras pa. Xing Fangshan, Xing Wanshan, alam nyo ba ang kasalanan ninyo? Taga-taas, maawa po kayo. Nagkamali lang po ako. Nabulag ako ng pangalan at yaman. Sabi nga sa kasabihan, ang hindi nakakaalam ay walang kasalanan. Mula pa noong simula, hindi ko po alam ang tunay ninyong pagkakakilanlan. Hindi niyo po dapat parusahan ako dahil lang hindi ko kayo agad nakilala. Kung noong una pa lang na ipinakilala nyo ang sarili, sinabi ko na sana ganoon, mapagbibigyan pa ako ng pagkakataon para magsisi. Pero ilang beses na akong pinaalalahanan ni Jirong Sheng, hindi ko pa rin pinakinggan ang mga sinabi ninyo. Nang dumating ang dakwang na espada, sinubukan kong kunin ang buhay ninyo. Paano nyo ako mapapaniwala na hindi ko alam ang ginagawa ko? Taga-taas, huwag nyo nang sayangin ang oras sa kanya. Kanina muntik nang magtagumpay ang plano niya. Kung palulusutin natin siya, sasamantalahin niya ang pagkakataon para saktan kayo ulit. Mas mabuti pang tapusin na siya, para wala ng problema. Huwag po kayong makinig sa kanya. Nilagyan lang niya ng bitag para tanggalin ang mga kalaban niya. Kung papatayin niyo po ako, wala nang pipigil sa kanya. Balang araw, gagawa rin siya ng paraan para saktan kayo. Sinabi mo kanina na balang araw gagawa siya ng paraan para saktan ako. Ibig sabihin, inaamin mo na balak mo talagang umagaw ng pwesto, ano? Hindi. Ako. Mahal na pinuno, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Hindi ko ito plano. Plano ito ng Lan family. Lahat ng ito, ideya ng Lan family. Para maagaw nila ang pwesto ng mahal na pinuno, pinilit nila ako para makipag-cooperate sa kanila. Ang totoong may sala ay ang Lan family. Xing Wanshan, puro ka kasinungalingan. Ikaw, Xing Wanshan, noon tinanggal ako sa tungkulin at ikinulong sa selda. Ako, paano ako magkakaroon ng pagkakataon na makita ka? Ikaw bigla kang lumitaw. Sinabi mo sa amin na kaya mo kaming tulungan maghiganti kay Tang Tianhong. Mahal na pinuno, patawarin mo. Si Xing Wanshan sobrang taas ng posisyon niya. Kami, maliit lang na Lan family. Paano naman kami makakapilit sa kanya na umagaw ng pwesto? Mahal na pinuno, totoo po. Huwag kang madala, kayo lahat, walang isa nyo ang makataas. Xing Wanshan, malaking tao ka bilang Chief General ng Dauten Army, kanang kamay ng mahal na pinuno. Dapat mong paglingkuran ang mga tao at maging tapat sa mahal na pinuno. Ngunit hindi ka tama ang intensyon. Hindi lang nagamit ang posisyon para sa sariling interes. Nagplano pa ng pag-agaw ng pwesto. Ayon sa batas, tanggal sa posisyon at pipili ng araw ng kamatayan. Tell. Kaladkarin mo siya palabas. Ito ay hindi pagkakaintindihan to. Tao, dalhin si Xing Wanshan papunta sa selda. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Hindi nyo pwedeng gawin to sa akin. Para sa Hongguo, marami na akong nagawa para sa bansa. Hindi nyo pwedeng gawin to sa akin. Tulungan nyo ako. Tianzun, napakatalino nyo. Matagal ko nang napansin si Xing Wanshan. May balak siyang hindi maganda. Kaya nga kunwari akong umalis. Sinadya akong dalhin siya sa harap nyo para hindi siya makatakas. Tama, Tianzun. Kani-kanina lang, palabas lang talaga para ma-expose ang tunay na mukha ni Xing Wanshan. Kung nakasakit kami sa inyo, talagang humihingi ako ng paumanhin. Ako, Kung ganon, dapat pala magpasalamat ako sa pamilyang Lan. hindi na kailangan. Para linisin ang internal na problema ng Dou Tianjun, tungkulin namin yan sa pamilyang Lan. Kung talagang nahihiya si Tianzun, ibalik nyo lang sa posisyon ng anak namin, sapat na. Tama. Akala nyo ba na madali nyo akong maloko? Hindi po. Pinatay nyo ang tatay ko. Kinidnap nyo ang kapatid kong babae. Hinamak nyo pa ako sa harap ng lahat. Ang pamilyang Lan nyo. Puro kasamaan ang ginawa. Ngayon, gusto nyo ba talagang maremedyohan lahat ng to sa isang palabas lang? Jirong Sheng, Oo, kaladkarin ang mag-ama. Wasakin ang mga binti. Ipadala sa probinsya. Di ba sabi nila mababa ang mga tao roon? Hayaan na lang silang maranasan ang buhay ng mga ordinaryong tao. arestuhin sila. Sige po. Tianzun, walang kinalaman dito. Ang pamilyang Lan namin, isang siglong yaman. Wawasakin na lang agad. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gagalaw. Akala mo ba talaga nanalo ka na? Ano ngayon kung ikaw ang pinakamataas? Hindi ba't pareho ka rin naman? Hindi mo rin naman naprotektahan ang sarili mong pamilya, di ba? Sinasabi ko lang, mas mabuting magpakabait ka sa mga tao ng Lan family. Kung hindi, Papatayin ko rin ang huli mong kamag-anak. Oo nga pala, yung kapatid mong babae, siya ay nasa amin ngayon. Kung gusto mong mabuhay siya, sumunod ka lang sa gusto namin. sige, sabihin mo. Ano ang gusto mo?
Basta pakawalan niyo ang kapatid ko. Lahat ng gusto niyo, gagawin ko. Hahaha. Yung dating mataas at nagmamataas na ikaw, pati ikaw, napilitan ding makipag-negotiate sa akin. Palagi mong sinisisi na kami sa Land Family ay tumitingala lang sa mayayaman. Pero kailan ka ba tumingin sa amin bilang tao? Hindi ka ba, katulad din namin, inaabuso mo rin ang mataas mong posisyon upang gamitin ang kapangyarihan mo. Dinidikdik at sinasamantala din ang iba. Sinasabi ko sa'yo, kung gusto mong pakawalan ko ang kapatid mo, ibigay mo sa akin ang pwesto ng Tianzhu. Kung hindi mo ibibigay, huwag mo na akong kausapin pa. Isa pa, palayain mo ang kuya at tatay ko. Iuwi mo kaming lahat ng Lan Family. Nang ligtas pabalik ng bahay. Mukhang may hindi kayo naiintindihan. Ang tawag na Tianzhu, hindi basta salita lang. Kailangan niyang mapatunayan sa gawa. Kahit ibigay mo sa amin ang dahuang sword, hindi ka pa rin tatanggapin ng buong Dutu Army. Kung ganun, wala na talagang mapag-uusapan. Sige, pagsasamahin ko na lang ang kapatid mo at tatay mo para magkasama silang dalawa sa kabilang buhay. Ate, ayos ka lang ba? Akala ko hindi na kita makikita ulit. Ayos na, ayos na. Jirongsheng, Andito. magpa-assign ka ng tao para ihatid ang kapatid ko sa ospital at ipatingin siya. Kung may anumang problema, huwag kalimutang sabihin agad sa akin. Opo. Sige, umalis na kayo. Tang Qiaoqing, Isa ka lang na aso ng pamilya Lan. ang lakas ng loob mong manghuli sa akin. Ikaw, ang tunay na aso. Ako ang pangalawang anak ng pamilya Tang. Kapatid ako ng Tianzun. Kayong pamilya Lan, parang basura ang trato sa buhay ng tao. Wala kayong respeto sa batas. Ang tagal ko na kayong tinitiis. Ngayong araw, ako na ang maglalagay ng hustisya para sa langit. Tatanggalin ko kayong mga peste dito sa Yuncheng. Kang Qiaoqing, nung tulad kang walang-wala at walang silbi, pamilya Lan ang nagbigay sa'yo ng pagkakataon. Ngayon, tinatakwil mo na kami. Hindi ka ba nahihiya? Takbo! Bilisan mo! Tumakbo ka! Tianzun, pati mga tao sa pamilya Lan, pinahuli mo na rin. Sinamsam mo pa ang ari-arian namin. Katulad ko, mahina lang na babae. Pwede mo naman akong patawarin, ano? Tingnan mo, nasaktan din ako ng mahuli. Hayaan mo na sana. Tapusin na natin ito. Kung ipagpapatuloy mong pahirapan ako, baka buhay ko na ang maging kapalit. Hindi ganon kadali ang mamatay. Dalhin si Lan Yinghao sa ospital. Kapag gumaling na siya, saka siya imbestigahan ng maayos. Putulin mo rin ang binti ni Lan Yiren para magkasama na sila ng tatay niya. Tianzun, maawa ka naman. Tianzun. Kuya, ginawa mo. Napakagaan ng loob ko. May lakas ng loob ka pang tawagin akong kuya? Kuya, anong ginagawa mo? Kanina, niloloko ko lang ang pamilya Lan. Natapos pa rin ang plano natin. Sa ayos. Lahat ito, kasama sa plano ko. Pati yung pamalo mo sa akin, kasama rin ba yun sa plano mo? Siyempre naman, kuya, ikaw ang Tianzun. Maliit na sugat lang yan. Siguradong hindi ka matitinag niyan. Tsaka kung magpapanggap ako, kailangan tulutuluyan. Kung hindi, hindi maniniwala ang mga Lan. At sa huli, ako pa ang nagligtas kay Jiaxin. Nabawi ko na yung pagkakamali ko. Kuya, nakikiusap ako. Pakawalan mo na ako. Kaya pala, nagkakasundo kayo ng mga Lan. Pareho kayo ng estilo. Talagang magkapareho kayo. Pero totoo, niligtas mo nga si Jackson. Bibigyan kita ng pagkakataon. Salamat kuya. Pumasok ka. Luhod ka, humingi ka ng tawad kay Papa natin. Papa, hindi kita nagawang alagaan ng maayos. Karapat-dapat lang naparusahan ako. Hindi ako naging mabuting anak. Sa harap ni Papa, isa na lang ang tanong ko sa'yo. Kung sasagutin mo ng tapat, ano man ang sagot, papalampasin kita. Pero kung magsisinungaling ka pa rin, makipag kay Papa. Sa ilalim. Pinapangako ko na sasagot ako ng tapat. Papa natin? Talaga bang? Paano siya namatay? Si Papa natin. Sa huli, paano ba talaga siya namatay? Totoo namang namatay si Papa dahil sa sakit. Pero yung may gamot ako, pero hindi ko ginamit. Para iligtas siya. Dapat ko bang sabihin kay Tang Tianhong yon? Baka pag nalaman niya ang totoo, magbago pa siya ng isip. Hindi pwede. Hindi pwedeng sabihin ang totoo. Maniwala ka sa akin. Talagang si Papa ay namatay dahil sa sakit niya. Wala akong kinalaman dito. Mubaw Tianzhen, lumabas na po ang medical report ng tatay ninyo. Totoong namatay po siya sa pag-atake ng sakit. Tama po. Tingnan nyo. Malinaw ang ebidensya. Ngayon siguradong hindi mo na ako pagdududahan. Di ba? Tatanungin kita ulit ng huling beses, sa pagkamatay ni Papa, talaga bang wala kang kinalaman? Oo naman. Nangangako ako sa Diyos. Hindi talaga ako ang dahilan kung bakit namatay si Papa. Kung ako ang may kasalanan, paglabas ko ng bahay, masagasaan sana ako ng kotse. Kahit hindi ako masawi, bahala ka na kung paano mo ako paparusahan. Wala akong reklamo kahit ano pa gawin mo. Sige, kaya makakaasa na ako. Tara na, umuwi na tayo. Xinghuo. Ganun lang, naniwala agad. Hintayin mong maging settled ako.
Darating din ang panahon, gagawan kita ng paraan. Akin lang lahat ng yaman at karangyaan. Tamang-tama, tamang-tama. May maliit akong regalo para sa'yo. Tingnan mo muna. Anong regalo yon? Bakit sobrang formal mo, kuya? Anong regalo ba yan? Xiao Qing, ngayong nalaman na mag-open forum na lang tayo, makipag-usap tayo sa Pamilya Lan ng direkta. Baka hindi mo napansin? Yung mansion na inuupahan mo, may CCTV o indoor monitoring. Kuya, hindi ka ganyan. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ano pa bang kailangan ipaliwanag? Ibenta ang sarili mong kapatid. Manatiling walang ginagawa habang nagkasakit at namatay ang tatay mo. Kaya mong gawin ang ganitong kasamaan. Mas malala ka pa sa hayop. Napadala lang ako ng masamang loob. Patawarin mo ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Binigyan na kita ng sobrang dami ng pagkakataon. Ikaw ang hindi marunong magsisi. Wala na akong masasabi pa sa'yo. Ji Rongsheng, ipailalim na siya sa kulungan. Hintayin ang hatol. Kuya, huwag mo akong patayin. Kuya, kapatid mo ako. Simula noong hindi mo na ako kinilala, namatay na ang kapatid. Kung nasa puso ko, huwag mong kalimutan ang sinabi mo. Ikaw ang bahala sa akin. Walang reklamo. Hindi. Ayoko pang mamatay. Habulin siya. Papa, Jiaxin, ayos ang lahat. Huwag na kayong mag-alala. Si Tianhong kuya, nilinis na niya lahat ng masasamang tao. Pwede na kayong pumayapa. Simula ngayon, ako at si Jiaxin, mabubuhay ng maayos. Ang pamilya natin, sa wakas, muling magkakasama. Kuya, dali-dali. Halika. Makinig kayo sa utos ko, ha? Talong.